Una po sa lahat, blessed day and blessed evening. Anumang oras mayroon tayo dyan, kasi hindi po tayo magkakaparehas ng oras at magkakaibang bansa po tayo. Amen. And ating pong ituon yung ating focus sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating teksto sa mga sandaling ito ay makikita po sa aklat ng Matthew chapter 14 verses 22 to 31. Matthew chapter 14 verses 22 to 31. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo. Habang pinapauwi niya ang maraming tao, pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong malayo nasa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito, huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw yan, ipagputos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Nung nanonood po ako sa YouTube, meron akong nakita na isa po siyang famous magician, meron siyang mask, and naglakad po siya sa ibabaw ng tubig sa swimming pool. Okay, talagang tumawid siya sa swimming pool at naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero yun pala, meron siyang magic tricks by using clear plastic glass. Meron palang plastic glass doon sa tubig, kaya hindi mo makikita, hindi mo mapapansin. Kaya magic tricks lang pala yun, hindi totoo. At kapag i-type mo po sa YouTube ng "man walk on water", ang dami pong lumalabas na gumagawa niyan. Pero sila ay may mga magic tricks. Pero ang Panginoong Hesus lang ang nakagawa niyan ng walang magic tricks. Kasi sabi sa binasa natin kanina, siya po ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang purpose po ng ating pag-aaral ngayon, to read and discover how we can keep ourselves focused on Christ. Kaya ang pamagat po ng ating pag-aaral is keeping our focus on Christ. Keeping our focus on Christ. Okay, so meron po tayong 6 points dito sa ating pag-aaralan. First point, what miracle did the apostles witness here in these verses? Anong himala ba ang nasaksihan ng mga apostol dito sa ating mga pinag-aaralang mga talata? Doon po sa verses 25 to 26, nakita nila mismo sa kanilang mga mata na lumalakad sa ibabaw ng tubig o dagat ang Panginoong Hesus. Okay, point number 2. How did the apostles react? Anong reaksyon ng mga alagad ni Jesus nang makita nilang siya ay naglalakad sa ibabaw ng tubig? Doon po sa verse 26. Ano pong sabi sa verse 26? Basahin ko sa ating main text. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, ano po yung reaksyon nila? Nasindak sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa
takot. Yun po ang kanilang reaksyon noong makita nila ang Panginoong Hesus na naglalakad sa ibabaw ng dagat. Tayo kaya, anong reaksyon natin kapag tayo ang nasa katayuan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus that time? Siguro ganun din po, no? Katulad din siguro ng reaksyon ng mga apostoles ng ating Panginoong Hesus, di ba? Kasi madaling araw that time and malakas ang hangin. Kaya napagkamalian nilang si Hesus ay multo. Ghost, yes. So nasindak sila, tapos napagkamalian nilang multo si Hesus at nagsigawan sila sa takot. Okay, so point number 3. What words did Jesus share with the apostles? Anong mga salita ang sinagot o ibinahagi ni Jesus sa mga alagad? Nung nakita ni Jesus na ganun ang kanilang reaction, ano ang mga salita na ibinahagi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sa verse 27, sabi doon, ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. So sa tatlong reaksyon po ng mga alagad ay tinapatan din ng Panginoong Hesus ng tatlong kasagutan. Ano po yung unang reaksyon nila? Sila ay nasindak. No? Nasindak sila. At sabi ng ating Panginoong Hesus, ano yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 27? Don't be afraid. Lakasan ninyo ang loob at ako ito. Ayun. Ngayon, yung pangalawang reaksyon ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, pinagkamalian nilang siya ay multo. At sumagot ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, ako ito. At yung pangatlong reaksyon ng kanyang mga alagad, nagsigawan sa takot. Ano po yung pangatlong sagot ng ating Panginoong Hesus? Huwag kayong matakot. Diba? Yung tatlong reaksyon ng kanyang mga alagad ay tinapatan din ng Panginoong Hesus ng tatlong kasagutan. Always remember, brothers and sisters, whatever happens in our lives has the corresponding word of Christ in it. Anumang nangyayari sa ating buhay ay mayroong katapat na salita ni Kristo dito. Example, you said, I cannot forgive myself and my past is always dragging me down. But Jesus said, you are forgiven and cleansed from all unrighteousness. Another example. You said, again, I have no hope and I am not worthy before you, my God. But Jesus said, do you remember our previous lessons about the woman who's bleeding in 12 years? She was hopeless and worthless. But when she put her faith on Jesus, she was healed. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. And Jesus said to her, daughter, live in peace. Jesus wants us to live in peace in any circumstances. If disappointments, discouragement will come, Jesus said, have faith in me. Let's go back to our main text. The apostle of Jesus said, it's a ghost. But Jesus said, it's me. I'm real. Did you forget who I am? Why you are in trouble? Why you are crying out of fear? It's me, your Lord and Savior. Always remember, don't ever forget who's Jesus in our lives. Point number 4. Which apostle had the courage to get out of the boat? Sinong apostol ang nagkaroon ng lakas na loob na bumaba sa bangka? Tignan natin sa verse 28 ng ating main text. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan,
ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Sinong apostol ang nagkaroon ng lakas ng loob na bumaba sa bangka? It was Pedro. Peter. Pedro. Yes, si Pedro. Ano kayang feeling ng lumalakad sa ibabaw ng tubig? Siguro ang saya-saya, no? Pag ikaw lumalakad ka sa ibabaw ng tubig, diba? Ang sarap-sarap siguro ng feeling. Sinong apostol ang nagkaroon ng lakas ng loob na bumaba sa bangka? It was Peter, si Pedro. Peter. Ngayon, si Jesus ang dahilan kung bakit si Pedro ay nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus din ang dahilan kung bakit natin nalalampasan ang mga problema, pagsubok, temptations, at kung ano-ano pa sa ibabaw ng mundong ito. Point number 5. What caused Peter to sink? Ano ang dahilan ng paglubog ni Pedro? Sa verse 30, balikan natin yung ating main text. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, nung mapansin ni Pedro ang hangin, di ba, naglalakad na siya sa tubig, papunta kay Jesus, natakot siya at nang siya'y papalubog na ay sumigaw Lumingon. siya. Ayun, lumingon o sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Anong dahilan ng paglubog ni Pedro? Nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. Natakot siya. Amen. Naranasan ni Pedro ang naglakad sa ibabaw ng tubig, pero siya ay nag-umpisang lumubog nang mawalan siya ng focus kay Jesus. Tandaan yung pamagat ng ating paksa, keeping our focus on Christ. Naranasan ni Pedro ang naglakad sa ibabaw ng tubig, pero siya ay nag-umpisang lumubog nang mawalan siya ng focus kay Jesus. Sa madalit sabi, nang ituon niya ang kanyang focus sa iba ay nag-umpisa namang lulubog siya. Yung mga maling gawain ay kapag binibigyan natin ng pansin, ay diyan nagsisimulang magkaroon tayo ng takot o pagdududa sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Di ba, noong nagkasala at nadaya sila Adan at Eva, ay nagtago sila dahil sila ay natakot. Yung dating relasyon na maganda ay nasira. Sa mundong ito ay maraming mga umaagaw sa ating atensyon sa Panginoon, at kung dito na nakafocus ang ating atensyon, ay yun din ang simula ng paglubog natin o kapahamakan natin. Napakarami pong mga halimbawa niyan, pero ang tandaan, ang main goal natin is to focus on Jesus and not on the things on earth or temporary things or temporary pleasures. Nung papalubog na po si Apostol Pedro, the good news is naagapan ni Pedro ang kanyang paglubog, ang kanyang pagdududa o pagkakamali. Naagapan agad ni Pedro, di ba? Good news yun. Nang siya ay papalubog, siya ay sumigaw ng Panginoon, iligtas mo ako. Mababasa natin yan sa verses 30 to 31. Panginoon, iligtas mo ako. Sabi niya nung papalubog na siya. But, another great good news, mga kapatid. Kung si Pedro ay naagapan niya yung kanyang pagkakamali at good news yan, there is another great good news. Ano yon? The Lord Jesus is always there to extend His hands, to rescue us, to save us, to forgive us, at ibangon tayo kung tayo'y papalubog na katulad ni Pedro. Di ba? Great good news. Amen? Always remember, Amen. kapag naiisip mo o nararamdaman mo na ikaw ay papalubog na at nakikita mong parang walang direksyon ang tinatahak mo, ay laging
tumawag sa ating Panginoong Hesus na sinasabi, Panginoon, iligtas mo ako sa lahat ng uri ng kapahamakan. Amen? So, malapit na po tayo magtapos. Nasa point number 6 na po tayo at meron po kasi tayong small groups. No? Kaya kino-concise ko po yung aking topic. No? Hindi tulad dati na umaabot ng 45 minutes to 60 minutes. So yung point number 6, ito po yung ating pagtatapos o reflection. Okay, point number 6, we must be aware of possible distractions that cause us to lose our focus. Ngayon, what are some things in our lives that may cause us to sink? Ano ang ilang mga bagay sa ating buhay na maaaring dahilan para lumubog tayo? Pwede po ninyong gawing discussions yan sa inyong small groups. Kung ano man yung mga dahilan para tayo'y lumubog, kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam sa mga yan. At kung ano man ang mga yan, ay laging idalangin sa ating Panginoon na iligtas niya tayo sa mga iyan. Sa aspeto ng ating buhay, may mga bagay ba na nagpapalubog sa atin? Idulog natin sa Panginoon. At kung nakikita natin ang ating kapwa naman ay palubog na rin sa kanyang mga ginagawa, ay ibahagi natin ang Panginoong Hesus sa kanya. Remember, nung papalubog na si Pedro, sinong nag-ahon sa kanya? Ang Panginoong Hesus. Amen. Kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay ng isang tao, ay patuloy ang paglubog nito. Nabasa ko nga sa Facebook, sabi doon, don't die without Jesus. Kahit mamatay ka sa coronavirus, but don't die without Jesus. Amen? Ngayon, ang panghuling babasahin ko na scriptures, at dito na po tayo magtatapos, mga atin kuya. Sabi po sa Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us throw off. Ano sabi doon? Let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles. Let us throw off everything that hinders. Kung ano man yung mga hadlang sa paglapit natin sa ating Panginoon Jesus, kung ano man yung mga kasalanan na bumibitag sa atin, let us throw off. And let us run with perseverance the race marked out for us. Ito po yung sikreto. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Amen. No, so salamat po muli mga kapatid. Sana po ay na-bless po ang bawat isa sa ating pag-aaral ngayon. So nitong mga nakaraang araw ay palaging sumasagi sa isipan ko ang ating main text last Friday. At ito ay patungkol sa keeping our focus on Christ. Kaya sa mga sandaling ito ay pag-aralan ulit natin yung ating main text last Friday, but on the other hand naman, kaya hindi natin uulitin kung ano na ang mga napag-aralan natin about sa ating main text last Friday. So this will be the part 2. Okay, basahin ko po muna yung ating main text ulit ng Mateo chapter 14 verses 22 to 31. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo. Habang pinapauwi niya ang maraming tao, pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya ay naroong nag-iisa. Ngunit
Ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong-malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na, ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig, at nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo," nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya, at nang siya'y papalubog na ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Yung purpose po ng ating pag-aaral noong last Friday ay same din po yung purpose ng ating pag-aaral ngayon. Ano po yung purpose ng pag-aaral natin last Friday? To discover how we can keep ourselves focused on Christ. Okay, ano po ulit yung ating purpose? To discover how we can keep ourselves focused on Christ. Okay, so point number 1, in verse 22, Jesus and his disciples go to different places. Kasi sabi doon na pinauna ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kabilang ibayo. Sa Ingles po ay to the other side, gamit ang bangka. Meaning, ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumupunta sila sa iba't ibang dako. At kung saan sila naroon, ay dinadagsa sila ng mga tao dahil si Jesus ay gumagawa ng mga himala. Bukod po dyan, ay pinapakain niya sila, yung mga taong lumalapit sa kanya, pinapakain po niya sila physically. So mayroong feeding program ang ating Panginoong Jesus. At hindi lamang niya sila pinapakain physically, but also feeding them with the Word of God, o yung tinatawag na food for the soul, kaya sila gumagaling kahit anuman ang kanilang karamdaman. Dito po sa ating point number 1, one of the ministries of our Lord Jesus when He was on earth was to proclaim the great love of His Father and to seek the lost. Isa sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus nung andito pa siya sa lupa ay iproklama ang dakilang pag-ibig ng kanyang Ama at upang hanapin ang mga nawawala. Point number 2, still in verse 22. Jesus showed His loving and caring heart to all people. Pagkatapos ang feeding program ng ating Panginoong Jesus, di ba, pinakain niya sila physically, at hindi lang yan, even spiritually, and even performed miracles. Sa napakaraming tao, ay ang kanyang sumunod na ginawa ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka na mauna sa kabilang ibayo kahit siya ay abalang-abala sa mga tao. Ito pong point number 2 natin in verse 22, Jesus showed His love and caring heart to all people. Ang kanyang sumunod na ginawa ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad na mauna po sa kabilang ibayo kahit siya po ay abalang-abala sa mga tao. Maalala ko lang, no, lalo-lalo na sa ating mga
OFWs ay kapag umaalis o babalik na tayo ulit dito sa abroad, ay hinahatid tayo ng ating mga mahal sa buhay. Kahit minsan ay ayaw mong ihatid ka sa airport. Sa palagay ko lang, kung bakit nila tayo inihahatid ay upang maipakita nila ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit o yung love and care nila sa atin. And I believe, same with that, Jesus shows love and cares to His disciples nung sila ay kanyang ihatid o pinasakay sa bangka. Ewan ko lang sa ibang mga OFWs, no, kung gustong-gusto na ihatid sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero sigurado kapag sunduan na ang pinag-uusapan, ay parang buong barangay na ang susundo sa'yo. Bakit? Dahil marami kang dalang pasalubong. Di ba? Minsan sa mga OFWs, kapag pabalik na dito, ay diyan na po sinasabi yung ibang kapamilya natin na busy kami ngayon, di ako makakahatid. Di ba? Pero pagdating ng time ng pag-uwi mo o bakasyon mo, ay talagang ang sisipag nilang sumundo. Okay, so dito pa rin tayo sa point number 2, still in verse 22, ang isa pang nakakatuwa na halimbawa, dito naman sa bansang aking kinaroroonan, ay kapag may uuwing kapatiran, kung maaari ay lahat ng mga kapatiran ay makikihatid sa airport. Una ay pinapanalangin muna bago ihatid, then ipinapanalangin ulit for his or for her safe travel. Sa mga ganong paraan ay naipapakita natin ang ating love and care to our brethren, especially sa mga taong close natin. Di ba? So ang pangalawang pinakitaan ni Jesus ng kanyang loving and caring heart, bukod po sa kanyang mga alagad, ay sa mga taong nagpunta doon kung saan naroon ang Panginoong Jesus. Pagkatapos ng lahat yung feeding program and even performed miracles, ay hindi niya basta agad silang iniwan, kundi ang ginawa niya ay inantay niyang makauwi ang lahat bago siya umalis. Diba? Kung basahin po natin yung verse 22 sa ating main text, sabi po doon, pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Sa verse 23, pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Ang ating Panginoong Hesus, pagkatapos po yung feeding program niya, pagpapakain physically and spiritually, and even performed miracles, hindi niya kaagad iniwan yung mga tao. Kundi ang ginawa niya ay inantay niyang makauwi ang lahat bago siya ay umalis. Isa sa observation ko po mga kapatid, sa isang simbahan ay bihira yung pastor na pagkatapos ng misa ay pupunta siya sa pintuan o yung doon sa entrance or exit door at kinakamayan o sinasabihan yung mga kapatiran na magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo na may kasamang nakakagalap na ngiti. Ang ating Panginoong Hesus ay makikita natin dito na sobrang nagagalak siya kapag pumupunta ang mga tao kung saan siya naroon. Pinaparamdam niya sa mga tao na nagmamahal at nagmamalasakit siya sa kanilang mga kaluluwa sa kabila ng kanilang mga sitwasyon. At kung titignan natin, yung mga taong lumalapit sa kanya ay may mga sari-saring karamdaman. Di ba sa simbahan ay meron pong mga tinatawag na ushers. Okay? Yung gawain po ng mga ushers, sila po yung mga nag-a-assist kung may mga
papasok, lalong-lalo na po yung mga visitors. At sila rin po yung nag-a-assist pagkatapos po ng misa kapag lalabas na yung mga tao. Kapag nakakakita po ako ng mga ushers, naaalala ko po ang ating Panginoong Hesus. Kasi ang ginawa niya, pagkatapos po ng kanyang feeding program at gumawa ng mga himala, hindi niya kaagad sila iniwan, kundi pinauwi niya muna sila bago siya ay umalis. At sa ating point number 3, in verse 23, Jesus went up on a mountainside to pray until at night. Si Jesus ay pinaglalaanan niya ng special time ang kanyang prayer life, na kahit sobrang busy siya sa kanyang ministry. Hindi binanggit kung anuman ang kanyang ipinanalangin that time. Inuulit ko, hindi binanggit kung anuman ang kanyang ipinanalangin that time. Sa palagay ko ay kasama lagi ang kanyang mga alagad sa kanyang prayers. Halimbawa, sa Luke chapter 22 verse 32. Pero bago tayo pumunta sa verse 32, sa verse 31 muna, nang si Satanas ay hiniling na ligligin o i-shake ang pananampalataya ni Peter, pati ang ibang mga apostol, ay sinabi ni Jesus sa verse 32, Peter, I prayed for you. Jesus prayed for Peter, Simon Peter. Kaya sa pananalangin ng ating Panginoong Jesus ay laging kasama ang kanyang mga alagad dahil mahal niya at nagmamalasakit siya sa mga ito at itinuturing niyang pamilya niya ang mga ito. Even as, mga kapatid, kung manalangin tayo, ay kasama ang ating mga mahal sa buhay sa ating panalangin. Sino-sino pa? Yung ating mga kapatiran, kaibigan, pati yung mga binabahagian natin ng salita ng Diyos. At ang iba pa nga ay pati ang mga tao sa buong mundo ay pinapanalangin nila. Amen. Okay, so sa point number 4, hanggang point number 4 na lang po tayo, and then magtatapos po tayo. Point number 4, verse 25, Jesus approached the disciples in the early morning. Jesus approached the disciples in the early morning. Basahin ko po muna yung ating main text sa verse 25. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila. Kanino siya lumapit? Sa kanyang mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Lumapit po ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo ng madaling araw at siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pansinin natin ang mga talata simula sa verse 22 ng ating main text. Nakasama pa ng mga alagad ang Panginoong Hesus that time, at nang matapos na sila ay pinasakay ni Hesus sila sa bangka na nagsasabing mauna sila sa kabilang ibayo. At siya ay umakyat sa bundok upang manalangin hanggang gabi. Ngayon, nang madaling araw na, ay pinuntahan niya ang kanyang mga alagad sa dagat na lumalakad po siya sa ibabaw ng tubig. Itong kanyang mga alagad, nakasama nila ang Panginoong Hesus at nasaksihan nila ang mga maraming bagay na napaka-imposibleng gawin ng tao na kayang-kayang gawin ni Hesus. Itong kanyang mga alagad, sila ay sumampalataya at naniwala kay Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Itong kanyang mga alagad ay pinakitaan ng Panginoong Hesus ng pagmamahal at pagmamalasakit nang ihatid niya sila sa bangka. Siguro sabi ng kanyang mga alagad nung inihatid niya sila, Panginoon, aantayin ka namin doon. At itong kanyang mga alagad, alam nilang ipinapanalangin ni Hesus sila. And it was a very short period of time. Imagine, kagagaling pa lang nila sa gawain that time bago sila nag-travel. Diba, saglit lang na
Nawalay ang Panginoong Hesus sa kanila, wala pang 24 hours nung pinauna niya sila sa kabilang ibayo. Hindi pa lumilipas ang 24 hours nung pinauna ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad doon sa kabilang dako. Diba? At nang makita nila ang Panginoong Hesus ng madaling araw na naglalakad sa ibabaw ng tubig, ang reaksyon nila ay nasindak at nagsisigawan sila sa takot at sinabi pa nilang multo. At ito ay isang pagpapakita ng kawalang focus sa ating Panginoong Hesus. Kaya ito po ay part 2 ng pag-aaral natin ng keeping our focus on Christ. Keeping our focus on Christ. Nakalimutan nila agad kung sino ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Within that short period of time na mawalay lang saglit ang Panginoong Hesus sa kanila without realizing na ipinapanalangin sila ng Panginoong Hesus. At minsan, ganun ang mananampalataya. And even Peter, nang mawalan siya ng focus sa ating Panginoong Hesus, ay nag-umpisa siyang lumubog. Remember this mga kapatid. Lahat ng mga bagay na doon nakafocus ang tao at wala ang Panginoong Hesus doon at ito'y inilagay niya sa kanyang puso, ay siguradong lulubog ang isang tao o mapapahamak ang isang tao. At napakaraming halimbawa ng mga yan. Tulad ng paggawa ng kasalanan, pagsunod sa pita ng laman, walang debosyon, walang panalangin, o kaya yung katamaran sa paglilingkod sa Diyos at kung ano-ano pa. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, sino si Jesus ngayon sa buhay mo? At first glance, sabi ng kanyang mga alagad na siya ay multo. At sinabihan pa nga siya ni Pedro na kung ikaw talaga yan, Panginoon, ay papuntahin mo ako diyan na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. At nang nakita ni Pedro na nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig, ay naniwala siya na siya nga ang Panginoong Hesus. Ganon din tayo minsan na kapag silent ang Panginoon sa buhay natin, o di kaya'y hindi maayos ang lahat, ay minsan nagdududa tayo sa ating pananampalataya. Pero kapag nakikita nating gumagawa siya ng himala sa buhay natin, ay saka tayo naniniwala. Mga kapatid, tignan mo lang ang ginawang pagbabago ni Jesus sa buhay mo, na kahit parang walang pag-asang mabago, tignan lang natin ang ating buhay. At masasabi talaga nating totoong-totoo ang Panginoong Hesus sa buhay natin dahil sa pagbabagong ginawa niya sa ating buhay. Saan ka ba talaga nakafocus ngayon? Saan ka ba talaga nakafocus ngayon? Sa mga problema ba? Sa paggawa ng kasalanan ba? Sa mga nangyayari sa paligid natin? Sa mga tao? Sa work? Sa pagpapayaman? Sa negosyo? O sa mga kung ano-anong mga bagay na walang katuturan? O spare time lamang ba natin ang Panginoong Hesus? Ang tanong, saan ka ba talaga nakafocus? Minsan, kahit na alam mo ang pinaka-importante sa lahat, ang Panginoong Hesus na siyang daan, katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya, sabi sa John chapter 14:6, kung hindi ka naman nakafocus dito, ay walang saysay ang lahat. Kung walang focus sa ating Panginoong Hesus, ay mapapahamak ang isang tao. Sabi ng iba, nagmumulto raw ang Panginoong Hesus
dahil nagpaparamdam dyan sa mga talatang binasa natin. Pero tayong mga Kristiyano ay hindi naniniwala sa multo. Kung may mga nagpaparamdam man ay hindi yan ang ating mga mahal sa buhay, kundi mga espiritong mapanlin lang dahil takot ang pinaparamdam nila. Kailan may hindi naging multo ang Panginoong Hesus? Dahil kapag titignan natin ang kahulugan ng ghosting sa dictionary, ay ang ibig sabihin to cut off all contact with someone abruptly and usually without explanation, to subject someone such as a former romantic partner to ghosting. Diba naranasan siguro ninyo o naranasan natin yung pinangakuan ka ng pinangakuan ng isang tao, tapos biglang na lang nawala na, parang bula at walang pasabi. Yan po ang ghosting. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, I am with you always to the end of the age. Makikita po natin yan sa Mateo chapter 28 verse 20. Okay. In a short or long period of time, sana ay nakafocus pa rin tayo sa ating Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik, at nakafocus pa rin tayo sa kanyang mga salita. Amen? Sa ating pagtatapos, para makatulong sa atin na tayo ay laging nakafocus sa ating Panginoong Hesus, ay laging tumawag sa Kanya. Sa ganyang paraan ay maibabalik ulit ang focus natin sa Kanya, tulad ng ginawa ni Peter nung siya ay papalubog na, ay tumawag siya sa Panginoon na nagsasabi, iligtas mo ako. At naiwasan ang tuluyang pagkalubog niya. Lagi nating ipanalangin na iligtas tayo ng Panginoong Hesus sa lahat ng uri ng kapahamakan o sa lahat ng uri ng mga bagay na nagpapawalang focus sa Kanya, lalong-lalo na ang kasalanan. Amen? So, salamat po muli mga kapatid. Yan po yung ating pag-aaral sa mga sandaling ito. At pwede po ninyong i-expand yan sa inyong kanya-kanyang small groups. Amen? Okay, so salamat po muli mga kapatid. Kumbaga, in other words, nanaginip po ako noon. Kung sa nilipatan namin, may mga tao na hindi masaya. Sabihin na po natin hindi masaya doon sa aming desisyon. So, parang may mga negative ano po sila. So, siguro 1 month pa lang po kami sa bagong work, nanaginip po ako na naglalakad po ako sa tubig. As in, hindi rin ako makapaniwala, naglalakad ako sa tubig na parang ang gaan-gaan ko daw po. Ngayon, may nakita ako na 3 ulo na parang, kumbaga, parang naliligo sila kasi lubog sila, lahat ulo lang nakalitaw. Tapos, tinitingnan ko daw sila, tapos may isang nagsalita, hindi ko alam kung sino sa nila. Ang sabi, kapag nabigatan ka, lulubog ka din. So, sa akin, sa pagkadinig ko ngayon, parang nag-doubt ako dun sa aking narinig. Maya-maya, naramdaman ko, unti-unti na nga ako lumulubog. As in, nakaramdam ako ng takot. Kasi sabi ko, malulunod ako, hindi ako marunong lumangoy. Ngayon, nung malapit na sa ulo ko yung tubig, bigla ko nabanggit yung Lord, help me. Kasi sa panaginip ko talagang hindi nawawala yun eh. Yung lagi akong, Lord, help me. Tapos tuwing babanggitin ko yun, nagigising ako. Ganun po. Nung sa panaginip ko, continuous. Pagkasabi ko, Lord, help me, biglang parang may umano sa akin na tao, pero hindi ko makita yung mukha eh, pero alam ko lalaki. May biglang humila sa akin na tao, sabay yakap sa akin, tapos parang inahon ako sa tubig, tapos niyakap niya ako, pero hindi ko makita kung sino siya, kasi ano nga yung mukha. Basta alam ko na lalaki siya. Tapos, parang mahal na mahal ko siya, tapos hinalikan ako sa pisngi na parang sinasabi, nandito lang ako, parang ganon.
Tapos naramdaman ko na ako nakalutang ako uli sa tubig na kaya ko uling bumangon. So in other words, parang naano ko uli yung tubig, nag-ano ako uli. Ang tawag doon, yung lumutang ako uli sa tubig. Pero kumbaga, maikli lang yung panaginip ko, pero parang para sa akin parang si Jesus yung aking panaginip yung tumatay na yun. Then para bang pinagre sa nga po na let's focus on God by continue reading our Bible so that His words we will be blessed with knowledge and wisdom, and we can share this gospel to others, and most especially this gospel we can share to others and we can apply it in our daily lives, and continue po yung devotions, continue praying, and continue worshiping God para hindi po tayo mawala po sa Panginoon. Yun lang po. God bless po to all. God bless, Lay. Thank you. Mate Ronald, anything you want to add? Yan, si Brother Ronald. Insights? Brother Ronald. Nasa work pa po ata. Ayun, so thank you po sa participation, and yun po, continue lang po tayo. Continue to focus our faith kay Jesus. Kasi talagang yan nga sabi ko po, people around us will may fail us talaga po. But si Jesus po, hindi talaga niya tayo i-fail. And patuloy po nating panghawakan talaga yung love niya sa atin. That what He wants talaga is for us to finish the race well. So continue to focus. Mag-continue tayo sa pag-focus sa Kanya. And paano nga po yun? Kagaya nung nasabi kanina na yun, spending time with His Word, seeking His Word para maklaim natin yung mga promises niya. Tapos yun po yung mga salita niya, di ba? Yung mga promises na sa atin na panghahawakan po natin in times na nasa mga storms tayo ng buhay. And yun, palagi nating i-claim who He is in our lives. That He hindi lang po siya, hindi lang niya po tayo iniligtas kung sa sins natin, but yun nga, He wants us to spend eternity with Him in heaven. So He wants us really for us na magtapos po tayo as mga genuine Christians and not the fake ones. So ayun po. Thank you po. Amen. Verlan. Nakapipis na ko yan. Let's pray together. God, once again, we thank you, Lord, for this wonderful day and for delivering your word through the speaker. May each soul, Lord, in the place have been touched through the songs and the preaching. Yes, And Lord. may each take to heart the word that came forth. So, Lord, as we close this session, we want to give honor to you. Thank you, God, for you are an amazing God, Jesus. Yes. For the time we had today to discuss in everything that we have learned, Father God, we pray that we are truly putting it into our hearts so that we may not sin against you. May you bless each person who took the time together here today, and let your hand of protection, Lord, be on us throughout the rest of the week. Bless each of us and keep us safe until we are able to gather together again. And let the work done, Lord, have tonight come to fruition, and let it all be for your glory. Yes. Thank you, Lord, for all the blessings we receive and for all the days to come. And thank you for taking care of us, and be with us until we meet again for the next Bible study. We pray and believe in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Salamat po muli mga kapatid. Thank you, everyone. God bless us. Thank you, everyone. Keep safe. Thank you po. Thank you. Right po, po. mga kapatid. Bye-bye. God Bless bless. po. Again next Friday. Salamat God bless po sa atin lahat. Bye. God bless po, Sister Risa. Ayun, oh.
Hello po, Sister Leia. Thank you po. Okay. Thank you. Welcome po. See you welcome. next time. Amen. God bless Sir po. Ann, God bless. Bye-bye. God bless po, Bye-bye. mga kapatid. God bless. Ingat po ang bawat isa. Good night po. Good night. Ingat po. Sepen, napunta kami sa Saudi. Kaya nga. Nagkamali yung navigator. Alam Okay pa po. naman Kaya ngayon. napunta rin kung saan sa US ako napunta. Punta nga sa iyo. Messi. Messi at saka kay na, kumusta na kayo mga kapatid? Ay. Nakamusta na. Sana kayo. Happy Thanksgiving. Parang may dumating lang na little challenge sa'yo, parang na-defocus na nakakalimutan mo na may schedule pala tayo ng Bible study. Diba? And then, remember that if we lose also our focus, we have given the enemy the advantage to overrule us. So if we lose our focus, then we go negative by speaking doubt and unbelief. So that's all. Glory to God. Yun lang po. Thank you, Sis Jean. Amen. Ate Susan, ikaw po. Yes, good morning dito. Good evening din pala sa inyo. Sa akin naman, So, bago ako malunod o bago ako tuluyang lumubog, banggit ko na, Lord, help me. Talagang yun, sa panaginip ko, hindi nawawala talaga yung tinatawag ko si Lord para ako tulungan. Pagkasabi ko noon, nung Lord help me, biglang parang may isang lalaki na na umakap sa akin. Hindi ko makita yung mukha niya, pero sa pakiramdam ko, parang bang first love, parang mahal ko siya, pero hindi ko alam kung sino. Tapos parang mahal na mahal ako, tapos kinis niya ako sa pisngi. Tapos, pagkayakap niya sa akin, bigla ako uling lumutang. As in, nakahiga na ako uli sa tubig. Alam mo yun, parang, very short lang yung panaginip ko, pero parang ang linaw-linaw sa akin yung. So, noong mga panahon na yun, para bang may mga pangyayari na, alam ko kasi tuwing mananaginip ako, may something na mangyayari, para bang pinagre-ready ako, ganyan. So, pinag-pray ko iyon. Kasi, syempre, kung ano man ang ibig sabihin ng aking panaginip, kasi mahirap mag-interpret. Basta lagi ko siyang pinagpipray para kung ito man ay masama o kung saan man, di ba, at least ma-review ko. Pero isa lang ang naunawaan ko doon sa panaginip kong yun, na talagang magtiwala lang tayo kay Lord. Yung faith mo ba, talagang continuous. Kasi kung hindi, yung kahinaan mo, mga kasalanan mo ang magpapalubog sa'yo. Yun ang aking doon sa panaginip ko. At saka kasalanan naman talaga ang nakakapagpalubog sa atin kasi pag tayo may ginagawang kasalanan, para bang ang hirap magpuri sa Panginoon, parang ang hirap manalangin, nananalangin tayo, pero parang alam natin na kumbaga parang hindi tayo at least, hindi tayo palagay ang loob kay Lord. Parang ganun, kumbaga sa pero depende rin naman sa kasi minsan nangyayari yon. Ako ang ginagawa ko lang, niisip ko na lang sa mga ganyang kasalanan. Kaya ako ayoko mag-judge sa mga tao na ganito sila, ganyan sila, yung mga alam mo na, yung mga ibang tao na talagang makasalanan o may ginagawa hindi maiwasan o hindi maiwan hindi natin hindi ko ma-judge kasi ang sinasabi ko minsan iniisip ko siguro hindi kalooban ng Panginoon pero hinahayaan ng Panginoon na mangyari. At kapag itong taong ito humingi at naging humble sa Panginoon, humingi ng guide, ng tulong para mabago ang buhay niya, doon kikilos ang Panginoon. And then from that, nag-glorify natin ang Panginoon through our testimonies. So, dahil doon sa mga nakaraan natin or ano man ang nagawa nating kasalanan o doon mo masasabi, maipapaliwanag mo sa mga tao, mai-encounter mo na ganun din ang naranasan nila, sa katayuan nila. Yung past mo, pwede mong i-share sa mga taong ganun. Help them how
how you Overcome overcome Mm. that situation. So, Bible, di ba po? So, paano mas mahirap sa atin magtiwala at doubt, di ba? Kung titignan nyo po. In those times, given the fact na ang dami na po nangyari sa Panginoon together with His disciples, pero hindi nawala sa kanila yung distractions, fears, and doubt na kayang gumawa ng Panginoon ng miracle. Samantalang dami na nilang na-witness na ginawa ang Panginoon ng miracle. And the best thing about that is that when Peter decided to went out of the boat and go to the Lord, when he is focusing his eyes on the Lord, he is walking smoothly on the surface of the water. But when his focus was diverted to the sea, to the waves, to the thunders, and sa fears niya, is lumubog na din po siya. Just like us, as we walk through this race. Kasi habang nandito po tayo sa mundo, hindi pa naman po finish yung race ni. Diba? Matatapos lang to kapag sinabi na sa atin ng Panginoon na well done, my good and faithful servant. But as long as we are here in the world, kahit ba sabihin mo na nagawa ng Bible every day, kahit ba sabihin mo na nag-pray ka every day, we are still surrounded with temptation and trials. Lalo na if we choose to go near sa Panginoon. Kasi ang kalaban the more that we want to stick to the Lord na as long na mas gusto nating mapalapit sa Panginoon, doon at doon siya babato ng mga ng trials, ng distractions. Sometimes, yung ginagamit pa niyang distractions ay yung taong malalapit sa atin. At minsan, ang mahirap pa yung sarili yung nagiging distraction natin sa lakad natin. Instead na straight tayo, sariling choice natin kung bakit tayo gumaganyan-ganyan, kung bakit tayo lumubog. Diba? So, parang may kakantahan ulit si Kuya Rol. Excited na. Buti nga daw yung multo nagpaparamdam. Hindi. Aray ko. Ate Ami. Matatapos na naman po yung 2021. Wala na dapat. Naway yung mga may utang makaalala. Ayun, isang nagpapalubog sa tao. Hindi na ako nagbayad ng example. Oo nga. Lubog sa utang. Oo nga, din namin yan naisip pa. Yan, kahit mataas ang faith mo kaya sa hindi ka talaga, hindi talaga maagapan, lulubog ka talaga. Ano ba daw maganda? Wag magpautang, pabayaan, magalit o magpautang ka pero ikaw naman yung magiging monster sa huli. Kung magpapautang ka daw, na ko lang ito, narinig ko sa DCAS, dyan sa mga sa mga psychology, sabi nila, kung magpapautang ka at wala ka namang sobrang pera or kung may sebra man, yun lang kaya mong ibigay na kahit hindi bayaran, okay lang sa'yo. Pero kung wala ka ipapautang na wag kang magpautang. Wala kang magpautang. Paano magpautang? Wala kang magpautang. Hindi, kasi meron kasi ate na ako kasi ganun nung araw, kapag ka yung pera ko ng lahat ibibigay ko pa. Nung araw na kapag pautang ako ng malaki, wala nang bayaran. Ay, tepen pautang. Tiglo, saan ang address nyo? Noon yun. Tiglo, tiga saan kayo? Noon yun, wala na. Natuto na ako. Wala na. Okay. Noong araw na kapag pautang talaga ako kahit $1,500 nung araw, ganun. $2,000. Grabe. Well, hindi na ba bayaran? Tayo mo kay Blessing. Hindi na ba bayaran? Grabe. Alam mo Ate Glo, minsan yan po ang mahirap pag may sobrang lambot ka pong puso. Wala na, pero nung nagkasakit ako ng COVID. Naisip ko, sabi ko, hindi pala importante yun. Kasi meron pa ako dito na konting sakit na, hindi yung binabayaran utang ko. Di ba nasa isip ko? Nagkakikita ko, hindi yung binabayaran utang nyo sa akin. Di ba nga ganun? Pero nung kasi rin relatives din. Kaya syempre,
Pero nung nagka-COVID ako, yung second hindi pala mahalaga yun. Dapat, they will pay in other way. Ayun. Stop mo lang sa tubig. Ang Panginoon ang magbibigay. I believe. Amen. Blessing will not stop. God will repay you. Kahit nalukuhin ka po. Yeah. Kasi kung kwentahin mo yung pinautang ko at kung gagastusin ko sa ospital, mas malaki yung gastos ko sa ospital. Pero ang Panginoon ang nag-provide, all free. Di ba? Amen. Mga gamot kong yan, libre yan. Ayun. Amen. Okay. Salamat po mga kapatid, ha? Salamat. Thank you po. Thank you. Okay, so gusto po yung small groups, yung mga 10 kuya. May mga dapat po bang i-clarify pa or okay na po? Sa amin na pag-usapan namin, kasalanan, mga weaknesses ang nakakapagpalubog sa utang sa tao. Ayun, ako utang. Buti na lang magandang sa topic natin, Ate Jo. Hindi po ito lahat. By God's grace. Insights lahat. Ayun, okay. So, salamat po muli mga ate at kuya sa pakikipagbahagi. Dadako po tayo sa ating closing song and then sa ating closing remarks. Okay. Let's pray. At pag-pray po pala natin yung kasi nabalitaan namin na yung COVID dito ay tawag B11 yata yun. So, ang kita ko ay South Africa, Hong Kong, and Japan. So, pag yan ay kumalat naman kasi mas grabe pa daw sa mga nagdaang COVID. So, delikado na naman tayo. Baka na naman mag-lockdown. So, yun. At saka ban ngayon mag-travel ang South African. Madaming binan. Kasi lalo na sa Cape Town, isa sa Cape Town puntahan talaga ng mga nag-holiday. So, let's rebuke it. Buti tapos ng aking holiday, masaya. Si Lord ang bahala sa buhay natin. Amen. Okay, let's pray. God po sa mga green list na naway lahat ng buong mundo green na. Yeah. Okay, let's pray. Okay. Father God, thank you Lord sa gabing ito, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sa tunay na dakilang pagmamahal ninyo sa amin. Thank you, Father, dahil lagi kang nandyan sa amin, Panginoon. Lagi mo kami ginagabayan, O God, at narito kami, O God. Natapos na naman po, Panginoon, ng aming worship or Bible study through online, O God. Maraming salamat po, O Diyos, dahil patuloy mo kaming pinapaalalanan sa iyong sa aming buhay, sa pamamagitan ng iyong salita, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sa topic namin ngayon, na tunay, Panginoon, na need naming mag-focus sa iyo. Hindi sa mga bagay-bagay, Panginoon, na mga hindi naman kaimportantehan, Panginoon, ng aming pag-ukulan ng pansin, pero ikaw, Panginoon, ang dapat naming laging ipanguna sa buhay namin, O God. Lord, maraming salamat po, Diyos, dahil nandito pa rin kami, nagpupuri sa inyo, at nagpupuri sa inyo, at lagi kaming merong ugnayan sa inyo, O God. Dinadalangin ko, Panginoon, ng ngayon, Panginoon, ang nababalitang COVID B11, O God. Ikaw, Panginoon, ang humipo sa amin, O God. Ikaw, Panginoon, ang humipo sa buong mundo, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kakilala namin, sa kaibigan namin, na mga nasa iba't ibang sulok ng mundo, Panginoon. Lord, dinadalangin ko, ikaw, Panginoon, ang nakakaalam at tanging may pangyarihan para matapos, para matumigil, Panginoon, ang COVID na ito, ang mga karamdaman na ito, mga sakit na ito, Lord.
Ikaw, Panginoon, ang makakaawat katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa Ten Commandments, O God, kina Moses, O God. Lord, minsan pang ginawa mo noon, alam namin, Panginoon, na gagawin mo pa rin hanggang ngayon. Sabi, Panginoon, sa salita mo, hindi ka magbabago. You are the same yesterday, today, and tomorrow, God. So, Lord, we have faith on you, Panginoon. Meron kaming pananampalataya, Lord, at tiwala sa inyong kapangyarihan at sa pagmamahal sa amin na Panginoon, na alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, na ano man ang mangyari, Panginoon, ay nasa kalooban ninyo at hindi kami, Panginoon, maaagaw ng kaaway na o matatakot ng kaaway, Panginoon, dahil ikaw ang nasa puso at isipan na sa buhay namin, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng strong sa aming pananampalataya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng understanding na sa bawat, Panginoon, na dumadaan sa buhay namin, O God, na ikaw, Panginoon, ang mangunguna, yung salita, Panginoon, ang laging nasa puso at isipan namin, Panginoon, kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Lord, alam namin na malapit na dumating ang iyong next na plano sa buhay namin or next dispensation, Panginoon, sa iyong program, O God. Pero Lord, ikaw pa rin, Panginoon, ang mga mangunguna, ikaw pa rin, Panginoon, ang hahawak sa bawat plano namin, ikaw pa rin, Panginoon, ang mangunguna at sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga buhay ni Pastor Rocky, sa buhay ng aking mga kasama pang kapatid sa group na ito, Panginoon. Maraming salamat sa pagbibigay niyo ng tunay na joy and peace, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na patuloy kami nag-serve sa inyo, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, mga baguhan, Panginoon, na nananampalataya sa inyo, O God. Nawa, Panginoon, kung mo kami hinipo, ganun din sila, Panginoon, upang sabay-sabay kaming magpuri sa inyo one time, Panginoon. Lord, maraming salamat at kayo, Panginoon, ang patuloy na mag-protect sa amin, Panginoon. Katulad ngayon, Panginoon, na kami matutulog na. Ikaw, Panginoon, mag-shield sa bawat sulok ng aming mga tahanan. Protektahan mo kami, Panginoon. Magpadala kayo ng anghel na nagmumula sa inyong kalangitan, O God. Maraming salamat po sa inyo at ibinabalik namin sa inyong kapurihan at kalulhatian sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Amen. God bless po, mga kapatid. See you again next Friday. God bless us all. God bless po. God bless po. Ingat po lahat. Keep safe po. Keep safe, everyone. God bless. Happy Thanksgiving, America. God bless po. Bye po. Thank you po. Ingat po kayo. God bless. God bless po. Ingat. God bless po. God bless us all.